Hello mga idol, gusto ko sanang ipaalam sa inyong lahat na nagawa na natin maabot ang pinaka-latest ng manhwa na ito. Kaya't sa mga oras na ito ay heto na muna ang magiging huling upload natin sa pagre-recap ng manhwa. At dahil nagawa kong tuparin ang hiling ninyo na i-recap ito hanggang dulo ay sana ako naman ang pagbigyan ninyo na mag-testing ng pag-recap sa anime. Kaya't sa mga susunod nating upload ay baka anime na muna ang ating susubukan na i-recap. Pero huwag kayong mag-alala mga idol dahil kapag may latest chapters na tayo kay Jin Taecyeon ay gagawa natin uli ng recap at ipagpapatuloy hanggang ito ay matapos. At kahit sana iba na ang ating mga nire-recap sa susunod na mga araw ay sana patuloy nyo pa rin akong suportahan. At dahil dyan ay maraming salamat po sa inyong lahat na sumuporta hanggang sa unang araw ng pag-recap natin hanggang sa pinakahuling sandali ay nandyan pa rin kayo. Kaya't mahal na mahal ko po kayo mga idol at sana'y magkikita muli tayo sa pagbabalik ko sa manhwa. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Samantala, lumipat naman ang eksena kung saan makikita si Hyuk Seo-pyong na malungkot at nanghihina na naglalakad sa daan ng mag-isa. Sapagkat hindi pa rin wala sa kanyang isip ang mga ginawa ni Taecyeon sa kanya. Kung saan nagtataka pa rin siya kung paano nito nagawang iwasan ang Ultimate 36 Sword technique niya na nasa antas na ng 7th Mastery. Kaya naman labis niyang tinatanong ang kanyang sarili kung paano si Taecyeon naging ganito kalakas. At habang siya ay lumalakad ay bigla niya nalang narinig ang pag-uusap ng mga tao tungkol sa kanya na siya daw ay gumawa ng isang gulo sa sobrang napakaaga na oras. Nagsalita naman ang kausap ng lalaki na siya pa man din daw ang itinuturing na pinakamahusay na rising star ng Jongnan sect. Pero matapos daw yata ang mga nangyari sa pagitan nila ng Mount Hua ay mukhang nagpapatunay lang daw talaga na mga mahihina sila. Sumang-ayon naman ang kanyang kausap mula sa pahayag nito at sinambit sa kanya na kaya daw siguro hindi nila kailanman nalalampasan ang sekta ng Mount Hua dahil puro lang daw yata yabang ang meron sila. At sa kasunod nito ay agad din nila napansin na namamaga ang pisngi ni Hyuk Seo-pyong. Kaya't ang duda nila ay baka sinampal daw ito kanina ng first crane ng Mount Hua sect. Matapos marinig ni Hyuk Seo-pyong ang mga pinagsasabi ng mga tao tungkol sa kanya, ay agad niyang napagtanto na mukhang pati daw ang mga tambay ay minamaliit na siya ngayon. Kaya't pinapangako niya sa kanyang sarili na babaguhin niya daw muli ang mga pananaw nila sa susunod at babalik ito ng mas malakas pa. Ilang sandali nito ay agad namang napansin ni Hyuk Seo-pyong ang tumatakbong lalaki patungo sa kanya at tinatawag ang kanyang pangalan. At nang mapagtanto niya na ang lalaki na tumatakbo ay ang taga-sekta nila na si Bong-soo ay agad niyang tinanong ito kung bakit siya naparito sa lugar na ito. Sapagkat sa mga oras daw na ito ay dapat nasa sekta siya nila ngayon. Tumugon naman ang lalaking si Bong-soo na kaya lang naman siya naparito dahil nasa kalagitnaan daw siya ng kanyang misyon ngayon. At ang tunay na dahilan kaya siya naparito ay dahil nandito raw ngayon ang buong Tae Sword Squad. Nagtataka naman si Hyuk Seo-pyong kung bakit sila nandito ngayon, sapagkat ang mga taga Tae Sword Squad ay hindi karaniwan nililisan ang bundok ng Jongnan sect. Kaya't nagtataka niyang tinanong si Bong-soo kung anong klaseng misyon daw ba ang ibinigay sa kanya. Dito ay inihayag ni Bong-soo na siya daw ay nandito ngayon dahil inutusan siya na samahan daw siya nito sa kanilang pupuntahan. Matapos nito ay nagtataka naman si Hyuk Seo-pyong kung sinong tao naman ang nagbigay ng utos kay Bong-soo, kaya tinanong siya ni Hyuk Seo-pyong kung sino naman daw ba itong naghahanap sa kanya. Tumugon naman si Bong-soo na ang naghahanap daw ngayon sa kanya ay ang head elder nila, sapagkat nandito daw siya ngayon sa lugar ng Xian. At nang ito ay kanyang marinig ay agad itong nagulat sa mga pahayag ni Bong-soo. Sapagkat ang kanilang head elder ngayon ay nananatili lamang sa loob ng kanilang sekta matapos itong makatanggap ng mga panloob na pinsalang natamo nito mula sa Fire King. Dagdag pa niya sa kanyang isip na wala daw paraan para makarating ang head elder sa lugar ng Xian. Kaya't isa lang daw ang duda niya ngayon na baka ang Tae Merciless Sword na si Hwang Bo ay nandito ngayon sa Xian. At marahil daw ay bumaba ito mula sa bundok upang hanapin siya sa lugar na ito. Ngunit gayon pa man ay ni minsan hindi naman daw siya nito kinausap o hinanap sa nakalipas na 10 taon. Kaya naman labis itong nagtataka kung ano kaya ang kanyang ninanais sa pagpunta dito. Matapos nito ay naghayag si Bong-soo na wala na daw silang oras na may natitira ngayon kaya't kinakailangan na daw nila na kumilos. At dahil dito ay nagsalita si Hyuk Seo-pyong na sige daw at dalhin na daw siya nito sa kanilang kinaroroonan.
At sa kasunod nitong galaw ay kaagad na mabilis na kumilos sina Bongsu at Hyuk Sopyong patungo sa lugar na kinaroroonan ni Huang Bo. Kung saan sa mga oras na ito ay iniisip ni Hyuk Sopyong kung ano kaya ang nangyayari ngayon. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik naman ang eksena sa kanila ni Taekyang. At dito ay makikita na nagawa ng alisin ni Taekyang ang Fire King sa loob ng malaking kahon nito. At sa tabi nito ay makikita rin ang mga nakakalat na kagamitan na nanggaling kay Taekyang. At sa kasunod nito ay inihiga muna ni Taekyang ang Fire King sa malambot nitong kama. Sapagkat sa sandaling ito ay binubuhos ni Taekyang ang kanyang natitirang chi sa katawan ng Fire King upang punuin muli ang mga nawalang chi sa katawan ng kanyang master. Matapos ang ibinigay na tulong ng bida sa Fire King ay agad nag-alerto ang sistema at nagpahayag na naging matagumpay siya sa pagbibigay ng patnubay ng kanyang totoong chi. At dahil dito ay bahagyang bumuti ang kalagayan ng kanyang target. At ang kanyang Scorching Sun Chi ay tumataas rin ng kaunti. At sa kasunod nito ay agad na huminga ng malalim si Taekyang matapos itong makatanggap ng isang pag-angat sa kanyang kasanayan. Sapagkat nag-alerto ang sistema na ang kanyang Scorching Sun Divine Art ay nasa antas na ng ika-6 na mastery. Sinambit rin ng sistema na mas magiging epektibo na daw niyang magagamit ngayon ang mga martial arts ng Scorching Clan. At dahil dito ay makakakuha rin siya ng isang malaking experience points at karagdagang puntos para sa kanyang kaliwanagan. At dahil na rin sa lahat ng kanyang tagumpay na natamo, ay nakakuha rin si Taekyang ng isa pang pag-level up. At nang siya ay makatapos ay agad na lumipat ang pansin ng bida sa kanila ni Mujin at Changpang. Kung saan sa mga oras na ito ay narinig niya ang mga paghihingalo ni Mujin sa tabi. Kaya't tinanong niya si Changpang kung ano daw ba itong mga ginagawa niya kay Mujin. Sumagot naman si Changpang na tinuturuan niya lang daw ng turtle breathing technique si Mujin, sapagkat napansin niya daw na mukhang malapit na itong humilik. Tumugon naman ang bida na mahusay daw ang ginagawa niya. Sapagkat palagi na lang daw natutulog si Mujin sa tuwing utusan niya ito na magbantay sa paligid. At sa kanyang pagtataka ay tinanong niya si Changpang kung ano daw ba ang turtle breathing technique na ito. Dito ay naghayag si Changpang na ang technique daw na ito ay ginagamit upang sanayin ang kanyang panloob na enerhiya para kontrolin at pahabain ang kanyang paghinga. Pero kahit daw mismo si Changpang ay hindi pa ito nasusubukan, kaya't ginagawa niya daw ito ngayon kay Mujin. Kasabay nito ay nagbigay ng isang malawak na ngiti si Changpang sa ating bida. Kung saan sa mga oras na ito ay meron namang napansin si Taekyang nang hindi ka nais-nais mula kay Mujin. Sapagkat sa mga oras na ito ay tinatakpan ni Changpang ang kanyang bibig upang sanayin ang kanyang paghinga. Pero sa sandali rin na yun ay napansin ni Taekyang na namutla na si Mujin at namuti na rin ang kanyang mga mata matapos itong hindi makahinga dahil sa mga pinaggagawa ni Changpang. At dahil dito ay mabilis na nirescue ni Taekyang si Mujin at hinampas ng malakas ang kanyang dibdib dahil muntikan na itong mamatay dahil sa mga pinaggagawang eksperimento ni Changpang. Matapos nito ay agad na gumising si Mujin at tinanong siya ni Taekyang kung kamusta na daw ba ngayon ang kanyang pakiramdam. Wika pang tanong ng bida na kung nakakahinga na daw ba siya ngayon. Samantala nagpahayag naman si Mujin na kani-kanina lang daw ay parang nasa ulap na daw siya na lumulutang. At habang sila ay abala ay dumating naman si Gang Gibang sa kanilang silid kwarto. At kasabay nito ay naghayag rin si Mujin na mukhang hindi niya na daw maramdaman ang kanyang dibdib. Samantala pinagsabihan naman ni Taekyang si Changpang dahil muntik na niyang mapatay si Mujin kanina. At sa katabi nila ay dumating na rin si Gang Gibang at nagsalita na ang gulo-gulo daw nila dito ngayon. At nang mapansin siya ni Taekyang ay kaagad niyang tinanong si Gang Gibang kung saan daw ba ito pumupunta. O di kaya'y nanlilimos naman siya ulit ng pera sa labas ng syudad kaya daw ito nawala. Nagalit naman si Gang Gibang sa mga pahayag ni Taekyang at sinabihan itong siraulo, sapagkat hindi daw siya nanlilimos sa labas dahil nangangalap lang daw siya ng mga impormasyon sa magkabilang sangay ng sektang ito. Matapos nito ay seryosong tinanong siya ni Taekyang kung mayroon ba siyang nakalap na importanteng impormasyon katulad na lang daw ng kinaroroonan ng banal na manggagamot. Tumugon naman si Gang Gibang na meron daw siya nakuhang impormasyon pero hindi daw ito tungkol sa banal na manggagamot. Sapagkat ang intel daw na kinuha na niya ng impormasyon ay tila mayroong malansa o mabahong lihim na tinatago. Tumugon naman si Taekyang na kung kasing baho niya din daw ba ang pagdududa nito sa kanya. At dahil sa mga kalokohan na pahayag ni Taekyang ay muli na namang nagalit si Gang Gibang sa bida, subalit kaagad namang humingi ng patawad si Taekyang dahil nagbibiro lang daw siya sa kanya.
Wika pa ni Taekyang sa kanya kung maaari ba niya ikwento ang mga nakalap nitong impormasyon sa labas. At dahil dito ay hiningan siya ni Gang Gibang ng 5 pilak na niyang para sa kabayaran ng pagsasabi nito ng impormasyon. At matapos nitong makuha ang 5 pilak na niyang mula kay Taekyang ay agad itong inihayag sa bida na ang impormasyon daw na nakalap niya ay tungkol daw sa Dragon Peak Escort Agency. Dito ay isinalaysay ni Gang Gibang na ang tagapagtatag daw ng Dragon Peak Escort Agency ay si Escort King Ju Gang-san. At ang ahensya na ito ay isa sa 3 pinakamalaking escort agency na naitatag. Ngunit dahil sa mga panloob na pinsalang natamo nito sa dakilang digmaan ng kabutihan at kasamaan ay kaagad din itong pumanaw. Pagkatapos ng mga nangyari noon, ang nag-iisa niyang kamag-anak na si Gentleman Sword Ju Hagan ang siyang namahala sa ahensya nila at doon na rin nagsimula ang pagbagsak nito. Wika pa niya na si Grandmaster Ju Hagan ay may talento bilang martial artist ngunit hindi bilang isang negosyante. Gayunpaman, nagawa niyang panatilihin ang operasyon ng kanilang ahensya sa loob ng 30 taon. Subalit 2 taon na ang nakalipas ay nagkaroon siya ng pagbara sa kanyang chi na naging malaking dagok sa ahensya nila. Dagdag pa ni Gang Gibang na hindi naman daw talaga kagagawa ni Ju Huaran ang pagbagsak ng ahensya nila. Sapagkat nagkataon lang talaga na nagsimula ng mangyari ang iba't ibang uri ng kamalasan sa kanila. Matapos nito ay agad na pagtanto ni Taekyang na mukhang mabigat nga talaga ang mga pasanin ngayon ni Ju Huaran. At sa kasunod nito ay tinanong siya ni Taekyang kung saan naman daw banda doon ang kainahinala o mabahong amoy na kanyang tinutukoy kanina. Tumugon naman si Mujin kay Gang Gibang na mukhang siya daw yata ang mabaho na tinutukoy nito. Sapagkat ilang araw na daw yata siya hindi nagto-toothbrush. Naghayag naman si Gang Gibang na tumigil na daw sila sa mga kalokohan nila at sa pagrereklamo na siya ay mabaho. At sa kasunod nito ay inihayag niya sa kanila na ayon daw sa impormasyong nakalap niya sa isang sangay ng sekta, mukhang may kinalaman daw talaga ang Jongnan Sect sa pagbagsak ng ahensya ng Dragon Peak Escort Agency. Tumugon naman ang bida na sila na naman daw ulit ang may kinalaman sa nangyaring yun, at mukhang palagi daw yata nakikialam ang Jongnan Sect sa iba't ibang mga trabaho o kalakalan sa Meriam. At dahil dito ay nagtataka na tinanong ni Taekyang si Gang Gibang, na kung ang ibig ba niyang sabihin ay 2 taon ang palihim na binabalak ng Jongnan Sect na sakupin ang Dragon Peak Escort Agency. Tumugon naman si Gang Gibang na sa tingin niya daw ay malamang merong sariling escort agency ang Jongnan Sect kaya nila ito ginagawa, pero hindi daw yata ito kasing laki ng ahensya ng Dragon Peak Escort Agency. At para daw yata sa mga Jongnan Sect ay isang tinik sa kanilang tagiliran ang ahensya ng Dragon Peak Escort Agency sapagkat napakalawak ng ahensya nila ni Huaran. Nagtanong naman si Taekyang na kung ilan kaya sa mga tao ang nakakaalam sa mga usaping ito. Tumugon naman si Gang Gibang na isa daw itong mahigpit na sekreto na walang gaano may nakakaalam, kaya't kadalasan daw siguro sa mga tao ay walang ideya sa mga nangyayari sa likod nito. At dahil dito ay naghayag si Taekyang na kung ganun daw ay baka ang Mount Hua Sect ay wala ring alam tungkol sa pangyayaring ito. Sumagot naman si Gang Gibang na hindi daw siya sigurado, sapagkat maaari daw na nagbubulag-bulagan lang ang Mount Hua Sect at nagpapanggap na walang alam sa mga nangyayari. Nagsalita naman si Taekyang na kung bakit naman daw gagawin ng Mount Hua Sect na magpanggap na walang alam. At sa hindi inaasahan ni Taekyang ay sinambit ni Gang Gibang na baka daw siguro walang may ginagawa ang sekta ng Mount Hua dahil pareho silang kabilang sa 9 na dakilang sekta ng Meriam. At dahil sa kanyang mga pahayag ay nagdulot naman ito ng malaking gulat at katanungan sa mga mata ni Taekyang. At sa kasunod nito ay inihayag ni Gang Gibang na si Baek Myusong ng Mount Hua Sect ay isa ring matuwid na tao at ganoon din daw sina Sword Saint Mei Jonghak at pati na rin ang batang master na si Champong dito. Pero huwag na huwag niya daw kalimutan na isa lamang hangal ang humusga sa lahat base lamang sa isang panig. Sa puntong ito ay agad na pagtanto ni Taekyang na mukhang nababasa daw yata ni Gang Gibang ang kanyang malalim na iniisip. At dito ay inihayag ni Taekyang sa kanyang isip na bago daw siya umalis sa Xi'an ay naisip na niya na ipasa ng palihim kay Baek Myusong ang impormasyong nakalap niya kay Gang Gibang. At pagkatapos daw nito ay ipagbibigay niya sana alam kay Baek Myusong ang pangyayaring ito para hayaan na niya ang Mount Hua Sect na magbunyag ng lahat. Sapagkat sa pagkakaalam niya daw ay isang mabuting tao si Baek Myusong. Kaya't kung sakali na mayroong matuklasan si Myusong na isang mali ay siguradong hindi siya mananatiling tahimik. At sa puntong ito ay agad na batid ni Taekyang na baka mayroon din daw yata pinapaboran si Myusong sa kanila.
At nang mapansin ni Gang Gibang na naging tahimik si Taekyang ay agad niya itong kinausap, kung saan tinanong niya ang bida na kung binabalak ba niya na makialam ng personal sa problema ng iba. At nang marinig ito ng bida ay agad niyang binalik-tanaw ang magandang pagmumukha ni Ju Huaran at sinambit sa kanyang sarili na mukhang kailangan niya daw na tulungan ang babaeng crush niya na si Huaran. At kung magkataon man daw na magkita sila bago siya tuluyan umalis ng Xi'an ay pwede naman siya magbigay ng isang pahiwatig ukol sa mga nangyayari sa kanila. Pero hanggang doon lang daw yata ang makakaya niyang gawin sa ngayon. At sa kasunod nito ay tiningnan ni Taekyang ang kanyang master ng maigi, kung saan sa sandaling ito ay muling inalala ni Taekyang ang mga pangyayari, kung saan nabanggit sa kanya dati ni Ginoong Jokchon Gang ang tungkol sa Escort King ng Dragon Peak Escort Agency. Sapagkat kahit na mayroong baluktot na pananaw sa buhay ang Fire King ay naniniwala pa rin ang kanyang master na isang mabuting tao ang Escort King. At dito ay bumalik tanaw sa nakaraang eksena noong nagsisimula pa lang ang Fire King sa pagsasanay kay Taekyang. Kung saan sa mga araw na yon ay tinanong siya ng Fire King kung alam ba ni Taekyang kung paano naging Escort King ang taong yon. Dito ay nagtanong si Taekyang na kung anong klase ng kwento ba ang mayroon nito. At sa kasunod nito ay isinalaysay ng Fire King ang tungkol sa Escort King noong nangyari ang kasukdulan ng labanan ng kabutihan at kasamaan. Sapagkat noong mga kapanahunan na yon ay ang demonic cult ang siyang may kalamangan sa digmaan sa halos buong daigdig, kung saan likas nilang pinapatay ang sinumang orthodox martial artist na kanilang makasalubong. Pero iba daw ang naging pakikitungo ng demonic cult sa mga escort agency at merchant union. Sapagkat kinakailangan ng mga tauhan ng demonic cult ang sapat na pera kaya't pinili nilang kumbinsihin ang mga ito na sumanib sa kanila kaysa naman na sila ay kanilang patayin. At dahil doon, ang Escort King na kanyang tinutukoy ay isa lamang palaboy na tagapaghatid o escort noon, kaya't hindi na rin nakakapagtaka na siya ay nasa lalawigan ng Guangdong na nooy kontrolado na ng demonic cult. At ang lahat ng yun ay naging normal sa kanya hanggang sa makasalubong niya ang isang babae sa daan na malapit ng manganak. At ang babaeng ito ay nagdadala ng anak ng isang lalaking miyembro ng Guangdong Jin Clan, subalit ang ama ng kanyang dinadala ay isa sa mga nolipol matapos ang matinding paglaban sa mga demonic cult. At dito ay napagtanto ng batang escort warrior ang isang bagay matapos niyang makasalubong ang pangkat ng mga demonic cult na humahabol sa babaeng tinulungan niya. Kaya't sa puntong yun ay nasa sitwasyon siya kung saan kailangan niyang magpasya na isuko ang babae sa kanila o maging kaaway ng demonic cult. At dito ay tinanong ng Fire King si Taekyang kung ano kaya sa tingin niya ang ginawa ng escort warrior na ito. Tumugon naman ang bida na hindi daw siya tatawaging Escort King ngayon kung talagang ipinagkanulo niya ang babae sa demonic cult. At nang marinig ng Fire King ang naging sagot ng bida ay inihayag nito na tama daw ang kanyang sinabi, sapagkat tinanggihan daw ni Ju Gangsa na tulungan ang mga demonic cult at hindi niya binigay sa kanila ang babae. Sapagkat sa mga sandaling yun ay inatake niya ang mga demonic cult at nilabanan sila. At dahil sa pangyayaring yun ay doon nagsimula ang lahat na binayaran siya bilang isang tagapaghatid o escort. Isinalaysay rin ng Fire King na sa kalagitnaan ng digmaan na ito ay sinimulan ng escort warrior ang maaaring maging huling escort mission nito sa buong buhay niya. Kung saan sa mga sandaling yun ay ang tanging kabayaran na natanggap niya mula sa babaeng tinulungan niya ay isang lumang jade na hair stick. At sinasabi ng karamihan na inabot siya ng isang buong taon upang matawid ang iba't ibang lugar para lang marating nito ang lalawigan ng Henan. Kung saan sa lugar ng Henan ay nandoon ang Miriam Alliance o ang mga mabubuting pangkat ng Miriam na maaaring tumulong sa kanila. Inihayag rin ng Fire King na walang nakakaalam kung paano nalampasan ni Ju Gangsan ang lahat ng hirap at panganib, subalit ito ay isang patunay na ang nagawa ni Ju Gangsan ay naging isang makasaysayang tagumpay sa mundo ng Miriam. At sa bandang huli ay nagawang maabot ni Ju Gangsan at ng babae ang lugar ng Henan kung saan umiiyak ang huling supling ng Guangdong Jin Clan. Kaya't may nagsabi daw na karapat-dapat siyang tawagin na isang hari at walang sino man ang tumutol sa pahayag na yon. Matapos ang mga pagsasalaysay ng Fire King ay agad itong nagsalita na narinig niya daw na pagkatapos ng nangyaring digmaan sa pagitan ng mga mabubuti at masasama, ay nagtayo si Ju Gangsan ng isang escort agency sa lalawigan ng Shaanxi. Pero hindi na niya alam kung ano ang mga sumunod na nangyari kay Ju Gangsan matapos ang lahat ng iyon. Matapos nito ay bumalik ang eksena sa kasalukuyan kung saan tinatali at binabalik na ni Taekyang ang kanyang master sa dala nitong malaking kahon. Sapagkat sa mga oras na ito ay naghahanda na ang bida sa muli nilang paglalakbay upang hanapin ang banal na manggagamot.
At sa sandaling ito ay masaya niyang initian ang Fire King at sinambit sa kanyang isip na napakaliit daw talaga ng mundo. Sapagkat ang escort agency na aksidenteng nadaanan niya sa bundok ay ang mismong escort agency rin pala na siyang binuo ng kinuwento nitong Escort King. Makalipas ang ilang minuto ay dumating si Baek Myung-sung kung saan naghayag ito sa bida na hindi niya daw alam na sobrang lala na pala ng kalagayan ng Fire King. Kaya't inihayag niya na ito raw pala ang dahilan kung bakit gusto niya kaagad na umalis. Wika pa ni Myung-sung na sana alam niya daw ang kahit na anong impormasyon tungkol sa banal na manggagamot para siya ay kanyang matulungan man lang. Samantala hindi naman sumagot si Taekyung at nanatili lang ito na tahimik. At sa kasunod nito ay naghayag si Myung-sung sa bida na nakakalungkot naman daw isipin na hindi siya nito maisasama papunta ng Mount Hua Sect, sapagkat mayroon pa daw si Taekyung ng isang suliranin na kinakaharap sa Fire King, kaya't labis daw siyang nasasayangan dito. Sa puntong ito ay nanatili lamang na nakatitig si Taekyung sa mukha ni Myung-sung, kung saan iniisip niya na kung dapat na ba niyang tanungin si Myung-sung tungkol sa problema ng Dragon Peak Escort Agency at ng Jongnan Sect. At nang mapansin ni Myung-sung na hindi nagsasalita si Taekyung at nakatitig lamang sa kanyang mukha, ay agad niyang tinanong ang bida kung mayroon bang problema o di kaya'y meron siyang nakikita na hindi kaaya-aya sa kanyang mukha. Matapos nito ay kaagad na nagpatuloy si Taekyung sa kanyang pag-iimpake at tumugon kay Myung-sung na wala naman daw at huwag na daw niyang pansinin ang mga bagay na yun. Dahil dadaan na lang daw siya muli sa Mount Hua Sect matapos nitong bumalik pagkatapos may pagamot ang Fire King. Dagdag pa ni Taekyung na ipasyal na lang daw siya nito sa lugar ng Mount Hua sa mga susunod na pagkakataon. At sa sandaling ito ay agad na pagtanto ni Taekyung na huwag na lang daw siya makialam sa sigalot ng dalawang grupo, dahil ang magkaparehong grupo naman daw ay mga estranghero sa kanyang paningin. Kaya't wala na daw pakialam si Taekyung sa alitan ng Dragon Peak Escort Agency at ng Jongnan Sect. Dahil kung tutuusin daw ay sobrang dami na ng kanyang problema at iniisip ngayon. Subalit kalaunan ay agad na alala ni Taekyung ang lalaking si Song Il-sum, kung saan iniisip ni Taekyung na kung sino ba talaga ang taong yon, dahil kung siyasatin niya daw ang kanyang pagkatao ay mukhang nasa edad na 30 pababa pa lamang ang edad nito. Kaya't sa puntong ito ay nagtataka na tinanong ni Taekyung ang kanyang sarili kung isa ba siyang assassin na siyang ipinadala ng Jongnan Sect para magbantay sa Dragon Peak Escort Agency. Subalit kaagad naman kinontra ni Taekyung ang hinalang ito at sinambit sa kanyang isip na napakasobra naman daw ng kanyang iniisip. Pero kahit papaano ay talagang may kainahinala daw sa kanyang mga galaw, sapagkat pakiramdam ng bida na mayroon itong binabalak na gawin. Subalit sa kasunod nito ay pinag-isipan ni Taekyung na baka nahulog lang yata ang loob ng lalaking iyon dahil sa sobrang ganda ng hitsura ni Hwaran. Subalit kung yun naman talaga ang rason ay dapat sana hindi niya tinago ang kanyang tunay na kakayahan sa kanila. At kasabay nito ay nag-isip si Taekyung na baka iniisip yata ni Song Il-sum na siya ay isang artista sa isang telenovela na nagtatago ng tunay na lakas. Sapagkat iniisip daw yata noon na magiging astig siya tingnan kung magliligtas ng iba habang nagpapanggap na mahina. At dahil dito ay muling iniisip ni Taekyung na kung dapat na ba niya isumbong ito kay Myung-sung bago ito umalis. Dito ay iniisip ni Taekyung na si Ju Hwaran ay sobrang halata na isang napakabait na babae na kahit sandali niya lang ito nakilala o nakausap ay masasabi niya talaga na siya ay dakilang anghel na mula sa langit. At hindi lang daw yun dahil isa rin siyang talentadong babae pagdating sa martial arts, dagdag pa ni Taekyung na ang cute din daw tingnan ng dimple ni Hwaran. Pero kung titingnan niya daw ng maigi ay parang isang taong pusa daw yata si Hwaran na napaka-sobrang cute. Kaya naman hindi na daw nakakapagtaka na ang naging paboritong hayop ni Taekyung ay isa ring pusa. At habang nasa ilalim ng kanyang imahinasyon si Taekyung ay agad naman siyang binulabog ni Mujin matapos tawagin ito ang kanyang pangalan. Kaya't agara na bumalik sa wastong pag-iisip si Taekyung at tinanong si Mujin kung bakit daw siya nito tinawag, wika pa niya kung ano daw ang kanyang kailangan. At nang siya ay lumingon sa kanilang lahat ay agad na pagtanto ng bida na tila'y nakatingin sila ng masama sa kanya. Kaya't tinanong sila ni Taekyung kung bakit ganito daw sila kung makatingin sa kanya. Wika pa niya na wala daw siyang ibang iniisip o ginagawa kaya't tumigil daw sila sa kanilang masamang iniisip. Tumugon naman si Mujin na hindi naman daw ganoon ang kanyang ibig sabihin. Dahil sa palagay niya daw ay masyado na yata nasisikipan si Ginoong Jok Changgang kung tatambakan niya daw ng ganito kadaming kagamitan ang pagmumukha ng Fire King. At nang makita ni Taekyung na natakpa na ang halos sa buong mukha ng kanyang master,
ay agad naman itong nagulat sapagkat napasobra daw yata siya sa kanyang malalim na pag-iisip kanina, kaya't hindi niya daw namalaya na halos hindi na pala makahinga ang Fire King. At dahil dito ay dali-dali na hinagis ni Taekyang ang halos sa lahat ng mga dala nitong gamit para tanggalin ang mga ito sa mukha ng Fire King. Samantala sa likod niya naman ay nakamasid ang tatlo sa ginagawa ng bida habang ito ay natataranta. Ilang sandali ay agad na tumugon si Changpeng na tama daw ang kanyang ginawa. Sapagkat yun daw ang teknik na kanyang tinutukoy na turtle breathing technique. Dahil dito ay agad na lumingon si Taekyang at pinagsabihan si Changpeng na kung pinagluloko ba siya nito. Tumugon naman ng mahinang boses si Changpeng at nagsalita na hindi naman daw, dahil hindi naman daw ganoon ang kanyang ibig sabihin. At sa kasunod nito ay sinigawan siya ni Taekyang at sinabihan na lumabas na daw siya ng kwarto dahil sila ay aalis na at magpapatuloy sa kanilang paglalakbay. Kasabay nito ay naghayag naman si Museong na magkita-kita na lang daw sila muli sa susunod na pagkakataon. Samantala, lumipat naman ang eksena sa isang hindi kilalang silid, kung saan sa mga oras na iyon ay kakagising lamang ni Ju Huaran sa kanyang mahimbing na pagkatulog. At nang mapansin ni Huaran na siya ay nakatulog ng mahaba sa isang silid kwarto, ay bigla na lamang ito nataranta at bumangon sa kanyang kama. Kung saan kaagad niyang hinanap ang isang mahalagang bagay na kanyang pagmamay-ari. At nang makita niya na nasa kanyang tabi pa rin ang isang kahon na bagay na kanyang pagmamay-ari ay agad niya itong nilapitan upang ito ay kanyang kunin sa lamesa. At sa kasunod nito ay kaagad na niyakap ng mahigpit ni Huaran ang maliit na kahon na ito at muling kumalma siya at nakahinga ng maayos. At dito ay nagtataka na nagtanong sa kanyang isip si Huaran na kung kailan lang daw ba siya nakatulog dito. Sapagkat wala talaga siyang may naalala na siya ay natulog pagkatapos nitong suriin ang mga gamit nila at ang 1,000 years no ginseng. Wika pa niya na mukhang hindi yata siya nag-ingat matapos nilang dumating sa lugar ng Xian. Sa puntong ito ay agad na pagtanto ni Huaran na hindi pa natatapos ang misyon nito. Kaya't kinakailangan niya daw talaga na mag-focus ngayon sa kanilang susunod na mga gawain. Kasabay nito ay kumatok ang kanyang tiyuhin sa labas ng kwarto at nagtanong kay Huaran kung siya ba ay gising na ngayon. Tumugon naman si Huaran na oo daw at teka lang daw muna dahil magbibihis lang siya ng saglit. At sa kasunod na pangyayari sa labas ng kanyang kwarto ay agad nag-usap sila ng kanyang tiyuhin kung saan inihayag nito kay Huaran na mukhang makakabalik daw sila ng mas maaga kaysa sa kanilang pinaplano. Wika pa niya na mukhang hinihintay na daw sila ngayon ng Zhongnan sect sa bayan ng Xian. At ang merciless sword ng Tai ay sasama rin daw doon sa pagpupulong nila. Samantala, nagtataka naman si Huaran matapos marinig sa kanyang tiyuhin na pati ang taga-Tai ay nandoon rin sa kanilang pagpupulong. Kaya't sinambit ni Huaran na tila mayroon daw nangyayari na kakaiba sa kanila. Nagtanong naman ang kanyang tiyuhin kung ano ang kanyang ibig sabihin. Dito ay inihayag ni Huaran na ang Zhongnan sect daw ay siyang naglagay ng napakahirap na mga kondisyon para sa misyong ito. Kaya't iniisip niya daw ngayon na baka gusto talaga ng Zhongnan sect na mabigo sila sa kanilang misyon sa paghatid. Sapagkat pumunta na daw sila dito sa Xian kahit na may 3 araw pa sila bago matapos ang misyong ito. At higit pa roon ay mayroon rin isang martial master tulad ng Tai Merciless Sword na pumunta dito na sa halip sana ay isang administrador o palace master, kaya naman nakakapagtaka talaga ang mga nangyayari sa kanilang paligid ngayon. Tumugon naman ang tiyuhin ni Huaran na alam niya daw ang mga usap-usapan tungkol sa Zhongnan sect, sapagkat totoo naman talaga na nagsasaliksik sila sa kanilang ahensya dahil gusto rin nila na palakihin ang sarili nilang escort agency. Pero kahit na ganun ay tinanggap pa rin daw nila ang mga kondisyon at matagumpay nilang naisagawa ang misyon nila. At ang lahat ng ito ay magtatapos rin naman matapos nilang maihatid ang lahat ng mga gamit na ipinapadala nila. Wika pa ng kanyang tiyuhin na ang Zhongnan sect ay naging bahagi rin ng 10 dakilang sekta, kaya hindi sila basta-basta na makakagawa ng bagay na katulad ng paglabag sa kontrata nila. At bukod pa raw dito ay baka nandito lang naman ang Tai Merciless Sword sa bayan ng Xian dahil gusto nilang makuha ang 1,000 years no ginseng na dala nila. At natitiyak niya daw na gusto lang ng taga-Tai na makuha ang inaasam nilang kagamitan kaya sila ay naparito. Kaya naman pinayuhan niya si Huaran na huwag na itong masyadong mag-alala tungkol sa bagay na ito. Matapos siyang mapagsabihan ng kanyang tiyuhin ay agad na inisip ni Huaran na sana nga ay tama lang ang sinambit ng kanyang tiyuhin. At baka napasobra rin daw yata na inisipan niya ng masama ang sitwasyong ito.
Subalit hindi niya pa rin daw hahayaan na magpapakampante siya hanggang sa pinakahuli nitong sandali. At sa kasunod nito ay tinanong ni Huaran ang kanyang tiyuhin kung ano ang balita tungkol kay escort leader Song Ilsum. Nag-aalala naman na tumugon ang kanyang tiyuhin na may ilan daw siyang mapagkakatiwalaang escort warriors na binili na niya na magbantay sa kanya ng umaga hanggang gabi. Pero tulad ng inaasahan nila noong gabi na yun ay naging abala ang lahat sa kasiyahan, kaya't hindi nila namalaya na siya ay nakatakas o umalis sa kanila. Tumugon naman si Huaran na mukhang ang mga inutusan niya daw na magbantay ay hindi nagbabantay ng maayos sa kanya. Kaagad namang humingi ng paumanhin ang kanyang tiyuhin at wika niya na siya raw ang may kasalanan nito. Sa puntong ito ay sobrang dismayado naman si Huaran sa mga pangyayari, sapagkat sinabi niya na daw ito noong una pa lamang sa kanyang tiyuhin kung gaano ito kaimportante. Pero wala na daw siyang magagawa kundi umasa na hindi na niya uulitin ang pagkakamaling ito. At sa kasunod nitong galaw ay mariing na tinanong ni Huaran ang kanyang tiyuhin kung saang lugar gustong makipagkita ng Zhongnan sect sa kanila. Matapos nito ay agad na lumipat ang eksena sa lugar ng Wisteria King Pavilion. Kung saan sa lugar na ito ay nandoon ang mga pangkat ng Zhongnan sect para sa hinihintay nilang pagpupulong. At sa loob nito ay makikita na nandoon rin si Hyuk Sopyong sa lugar na ito at nakaupo sa isang tabi. At sa sandaling ito ay binigyan ng isang tagapagsilbi ang pinakamahalagang panauhin ng Zhongnan sect na si Huang Bo ng may inuming tsaa. Kung saan makikita dito na siya ay umiinom ng isang mainit na tsaa habang ito ay naghihintay sa kanilang importanteng pagpupulong. At ang lalaking si Huang Bo ay ang Taihe Merciless Sword na siyang pinakamahalagang panauhin ng Zhongnan sect, at matapos itong uminom ay naghayag ito sa tagapagsilbi na napakapait naman daw ng lasa ng ibinigay nitong tsaa.